Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Panay ang hikab ni Kemi Lara habang nagbabantay kay Lola Gloria. Alas 11 na ng gabi at nandoon pa rin siya sa hospital suite kasama sina Lucas at David, pero dumating na rin ang isa sa mga tiyahin ng binata na pinsan ng tatay nito. Malaki ang utang na loob nila sa matanda dahil pinagtapos ito ng pag-aaral ng kanyang lola. "Umuwi ka na, inaanto ka na," wika ni Lucas. "Paano ka?" tanong ni Kemi Lara. "Nandito naman si Tita Sandra. Maaayos na rin naman ang kondisyon ni Lola. Ako na ang maghahatid sa'yo," wika ni David. Maagap na hinawakan ni Lucas ang siko ni Kemi Lara. "No, I will take her home. Pwede bang maiwan ka muna rito para may kasama si Tita Sandra? Babalik din ako kaagad." Bukas pa babalik ang private nurse ni Doña Gloria na umuwi sa pamilya nito sa Chaong. "Okay, mag-ingat kayong dalawa. Thanks for everything, David," wika ni Kemi Lara. Malaki ang naitulong nito sa kanya para maintindihan niya si Lucas. Masaya siya na may bago siyang kaibigan. Ang problema lang ay si Lucas ang maghahatid sa kanya. Mas komportable sana kung si David ang kanyang kasabay. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa dalawa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa lalaki. "Yan ang favorite ko na burger house," bulalas ni Lucas. "Ha?" gulat na sabi ni Kemi Lara. "Gusto mo ba itry? Madami din sila na flavor ng milk tea," yaya ni Lucas. "Okay," sabi na lang niya at sinundan ng binata. Kaagad siyang nag-order. Masarap nga. Matapos matikman ni Kemi Lara. "Hindi ko akalain na mahilig ka pala sa burger. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin." Bigla itong natigilan. She saw the knowledge in his eyes. Parehas lang sila. Walang alam sa isa't isa, kaya hindi siya nito kaagad pwedeng husgahan. Huminga ng malalim si Lucas. "Sorry kung nabigla ka sa announcement ko kanina. Hindi ko kasi alam ang aking sasabihin. Baka hindi magustuhan ni Lola. Gusto ko lang siyang maging masaya." Nakakaunawang tumango si Kemi Lara. "Naiintindihan ko. Mabuti kang apo. Mahal na mahal mo ang lola mo. Kahit naman siya ay gagawin ng kahit ano para sa lola niya kung ito ang nakaratay sa karamdaman." Tinititigan siya ni Lucas sa mga mata. Nawala na ang aruganteng Lucas na kanyang nakilala. "Alam ko na maraming masasakit na salita akong nabitawan sa'yo. And I'm so sorry. I still want to marry you if you'll have me." Parang may bombang sumabog sa kanyang pandinig sa sinabi ni Lucas. Gusto pa rin nito na magpakasal silang dalawa. Pakiramdam niya ay nag-awitan ng mga anghel sa langit. Akala talaga niya ay ayaw na nito sa kanya. Pero saglit ang kalagiyahang iyon dahil kailangan niyang harapin ang katotohanan. "Lucas, please Kemi Lara, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kung gusto mong lumahod pa ako sa harapan mo ngayon, pumayag ka lang na pakasalan ako ay gagawin ko." Kaagad tumayo ang lalaki at pormang luluhod sa harap ng dalaga. "Lucas, please, huwag mong gawin iyan." Pilit na itinayo ni Kemi Lara si Lucas. "You don't have to do it." Bumalik siya sa kanyang upuan. Hindi siya sanay na makitang ganoon ng binata. "Napaghandaan ko na ang bagay na ito. Simula pa nang sabihin sa akin ni Lola na siya ang hahanap ng lalaking aking pakakasalan at kahit kailan hindi ko siya biniko sa mga gusto niya. Isa lang naman ang gusto kong mangyari bago ako pumayag na magpakasal." "Ano iyon?" Nilaro-laro niya ang baso at straw ng milk tea. "Gusto kong malaman kung kaya mo bang ibigay sa akin ang tiwala mo na kahit anong ayos ko, suot kong damit kung may kasayaw ako, ay hindi mo ako basta-basta huhusgahan. Hindi mo iisipin na iiwan kita o gagawin kitang tanga at sasama ako sa iba." Napalitan ng pagkalito ang anyo nito. "I don't know. Hindi ganoon kadali sa akin na magtiwala, lalo
Lalo na kapag iba ang itsura mo. At hindi niya masisisi si Lucas kasi may bad experience pala ito sa pag-ibig. Hindi ko pa na-experience ang ligawan o makipag-date dahil sobrang strikta ni Lola. Alam mo yan, minsan lang siya makalabas kapag wala sa bahay ang lola niya at ang kanyang tita. Yun ay noong sinamahan lang niya si Casey sa gig ng kanyang boyfriend. Simula nang magkaisip ako, nilagay ko na sa utak ko na ang lalaking pakakasalan ko ay siya din namang aking mamahalin. At kapag nangyari yun, wala nang ibang lalaki na makakapasok sa buhay ko. Lucas, kaya hindi mo ako dapat pagdudahan. And do you like me? Tanong ni Lucas. I do. Natigagal ito. Gusto mo ako? Kahit si Kemi Lara ay nagulat sa kanyang inamin. Bigla tuloy niyang nahikop ang milk tea na kanyang iniinom. Pinilit niyang gawing normal ang kanyang tinig kahit na ang totoo ay masyado siyang kinakabahan. Napakahirap naman magpakasal sa taong hindi mo gusto. Meron tayong bad attitude, meron namang good, pero ang mahalaga, kaya nating yakapin ang kamalian ng bawat isa para mag-long last ang ating samahan. Hindi mo naman siguro gusto na ang babaeng iyong pakakasalan ay lagi kang magdududa na makanan lalaki. Lucas, kailangan nating magtiwala sa isa't isa para maging successful ang marriage na gusto mong mangyari. I'm sorry. May masama akong experience sa babae na sophisticated at overconfident, na parang napakadali para sa kanya na akitin ng isang lalaki at sa huli, parang laro lang nararamdaman ko. Lumunok ito. Gusto kong ipaliwanag sa iyo ang lahat pero hinawakan ni Kemi Lara ang kamay ni Lucas. Nauunawaan kita. Pero lagi mong tandaan na hindi lahat ng babae magkakatulad. Wala pang ginagawa sa iyo ang tao ay pinag-iisipan mo na ng masama. Unfair naman yun. Tumango si Lucas. Tama ka. Hindi ko hinihingi sa iyo na magustuhan mo rin ako o mahalin mo rin ako. Tiwala ang hinihingi ko sa iyo. Kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan, hindi tayo pwedeng magpakasal, hindi ito mag-work. Ang gusto ko na magpakasal tayo ay bubuo tayo ng maayos sa pamilya. Ayos lang na hindi mo ako gusto, hindi mo ako mahal, kasi hindi naman normal ang ating gagawing pagpapakasal. Pero tiwala lang ang hinihingi ko. Pag-isipan mong mabuti. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Pagkatapos ay binawi ang kamay at tumayo. Let's go. Masyado ng late. Babalik ka pa sa ospital. Walang imik si Lucas habang nasa biyahe sila. Sure si Kemi Lara na malalim ang iniisip ni Lucas. Naroon lang siya at naghihintay sa desisyon nito. The rest was up to him. Busy ng umagang iyon si Kemi Lara. Maraming gawain sa opisina nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Lucas ang tumatawag. Kapag kasi dumadalaw siya kay Doña Gloria na nasa ospital pa rin, ay hindi na sila halos nakakapag-usap ni Lucas. Kung magkakausap man sila, ay nagkakamustahan lang o kaya ay tungkol sa kondisyon ng lola nito. Na wala na ang planong kasal o kung kaya siyang pagtiwalaan. Madali lang sabihin na magpapakasal sila, pero mahirap makisama sa lalaking walang tiwala sa kanya. Kahit ano ang kayang ganyawin, ay lagi siya nitong pinaghihinalaan at lahat na lang ay mali. Hey, are you busy? Tanong ni Lucas sa magaang boses, but his voice was sexy just the same. This morning? Yes. Too busy to have lunch with me? He asked in a teasing voice. I'm free for lunch. Iiwanan na niya kahit anong ginagawa niya para kay Lucas. How about the rest of the day? Your secretary told me that's okay to reschedule. Humalakhak siya. Hindi naman kailangan sa kanya na crush ni Edith ang binata. Tiyak niyang napakadali para kay Lucas na pasunurin ng kanyang sekretarya. Gusto mo na nga yung buong maghapon na i-cancel ko lahat ng aking schedule? Yes, may pupuntahan tayo. Importante yon. At ginamit ni Lucas ang maotoridad na tinig. Parang ready ka naman at pati sekretary ko ay niligawan mo. Naayos na niyang schedule ko. Wala nang dahilan para tuminggi ako sa'yo. No, you don't have a choice. Kapag tumutol ka, mapipilitan akong kidnapin ka. Imbes na matakot sa banta ng pagkidnap, ay lalo siyang hinilig para sa lalaki. Kung si Lucas naman ang kikidnap sa kanya ay walang problema. Magiging willing victim pa siya. Saan tayo magkikita?
Tanong ni Kemi Lara. Susunduin ko na lamang ikaw. Mag-aayos na sana ng mukha si Kemi Lara, pero naisip na niya noon, huling pagkikita nila ay hindi naging maganda ang kanilang usapan tungkol sa physical looks niya. Hinayaan na lamang niya na simple ang kanyang gayak para maiwasan ang pagtatalo sa pag-itan nila ng lalaki. Subalit mas excited pa sa kanya si Edith nang ideklarang naroon na si Lucas. Narinig niya ang impit nitong tili. Napailing na lang siya nang pumasok sa opisina ang binata. "Are you ready?" Tanong nito. "Yes," sagot naman niya at humawak sa braso ni Lucas. Paglabas ng opisina ay nakita niyang hanggang tenga ang ngisin ni Edith habang hawak ang malaking chocolate box ng chocolate. "Nice! Binigyan mo siya ng chocolate." Samantalang siya ay wala pang nakukuhang kahit isang pirasong choknat mula sa binata. "Suhol ko para sa pag-aayos niya ng schedule mo. Galit ka ba?" "Depende kung saan mo ako dadalhin at anong inihanda mo para sa akin." "Lunch at my place first?" Naging maayos naman ang naging takbo ng kanilang pananghalian. Mas magaan na itong kausap. Magaling na pala si Lola Gloria. Hinihintay na lamang mailabas sa ospital. Nag-invite si Lola Nita na doon na lang muna magstay sa beach resort sa Pagkilatan, Batangas. Nag-retire na si Lola Nita sa pamamahala ng negosyo at si Tita Lily na ang pumalit sa pwesto ng matanda. Hindi pa rin malinaw kay Kemi Lara kung matutuloy pa ang kasal nila dahil hanggang ngayon ay wala pa itong binabanggit sa kanya o magpapanggap na lang ba sila na magkasintahan at malapit ng ikasal. "Hey, we're here!" Deklara ni Tita Lily na ikinagulat ni Kemi Lara. Laking pagtataka ni Kemi Lara nang madatnan sina Donna at Casey sa lugar na kanilang pinuntahan. "Bakit kayo nandito?" "Aba, pinatawag lang kami nitong si Lucas. Pinagsha-shopping tayo. Mag-parlor daw tayo. All girls stuff," sabi ni Tita Lily sabay kindat kay Lucas. Gusto raw niyang i-spoil ka ngayong araw na ito. "Bakit?" Naguguluhang tanong ni Kemi Lara kay Lucas. Tumango ang binata sa tatlo at nagpaalam na hihintayin siya sa kotse sa labas. "Anong nangyayari?" tanong niya. Gaya ng sinabi nila, go out with them, shop all you want, get a makeover, kahit ano na gusto mong gawin, gawin mo. I won't stop you. Pero ayaw mo yun. Tinitigan siya ni Lucas sa mukha at hinaplos ito. "Gusto ko magkaroon ka ng kalayaan, ipakita sa mundo ang totoong ikaw. Dito lang ako para suportahan ka." "Wala akong nasabi." "Kuhanin mo itong credit card ko, ito ang gamitin mo. Ginawa mo akong supplementary holder. Sorry kung natagalan ng aking realization. Lahat ng gusto mong gawin at mga bagay na gusto mong bilhin, sky is the limit. Andiyan naman sina Tita Lily at ang mga kaibigan mo, matutulungan ka nila." "Paano si Lola?" "Huwag mo nang problemahin si Lola Nita. Ako na ang bahala sa kanya. Pero may sarili naman akong credit card." Ikinuyom nito ang kanyang kamay sa card. "Gamitin mo iyan para bilhin ang gusto mo. Do it for me." At hinalikan siya nito sa noo. "Magkita na lang tayo mamaya." "Okay," ang nasabi na lang ni Kemi Lara at nakatulala pa rin nang sumakay sa van ni Tita Lily. Hawak pa rin niya sa kamay ang credit card na ibinigay ni Lucas. Totoo ba ito? Pumayag na ang binata na ilabas ang kanyang tunay na anyo? Hindi na ito tutol? Grabe! Ang swerte mo naman sa iyong mapapangasawa. Sky is the limit? Pagbibiro ni Donna. Gusto ka niya at gusto niyang maging madaganda ka para sa kanya. At titiyakin natin na hindi ka na niya papakawalan pa. Sabi ni Tita Lily. Right, girls? Yes! Sabay na sagot ni Donna at Casey. Mukhang magiging mahaba ang araw na iyon para sa kanya. Magandang gabi po, Lola Gloria. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Bati ni Kemi Lara sa matanda. Kadarating lang nila galing sa bonggang makeover at pag-shopping ay tumuloy na sila sa ospital. Hindi na nila nakasama si Lucas pabalik sa ospital dahil may biglang meeting ito sa bago niyang business venture. Nagpaalam saglit si Lucas sa kanyang tita kaya si Kemi Lara ang naiwang bantay sa matanda. Nagtataka marahil si Lola Gloria dahil hindi kaagad siya nakilala nito. Ay,
Sino ka ba? Hindi niya mapigilan ng matawa sa sinabi ni Lola Gloria. Lola, si Kemilara po ako. Ibang-iba kasi ang itsura niya. Nakalugay ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod. Light makeup lang ang inilagay sa kanya pero inahita ng kanyang kilay at nabuhay ang mata niya dahil sa eyeliner. It have a smoky and seductive look. Ibang-iba din ang kanyang pananamit na wala na ang dating lampas tuhod na palda at long sleeves na close neck. Puno ng pagkamangha si Doña Gloria habang nakatitig sa kanya. Hindi kita nakilala. Akala ko sinong artista. Iba ang itsura mo, napakaganda mo ngayon. Treat po ni Lucas sa akin. Pagkatapos ay ipinakita ang kanyang ibang pinamili. Lola, para po sa inyo ito. Tuwang-tuwa si Lola Gloria habang inaabot ang mga paper bag. Nice! Maraming salamat. Inilapat nito ang damit sa katawan. I wonder if it will fit. Saka parang pambata ang design na iyan at tabas. Hindi naman yata bagay sa edad ko. Kasya po iyan, kaya nga po binili iyan para magmukha tayong bata. Parehas ang style na binili niyang damit para sa dalawang matanda. Sana lang kagaya ni Lola Gloria ang maging reaksyon ng kanyang Lola Nita. Mahirap kasi itong i-please at may sariling fashion na sinusunod. Iyan po ang inyong gagamitin kapag pumasyal tayo sa bagong beach resort ni Lola Nita. Kailan naman iyon? May pagkainip na wika ni Doña Gloria. Basta makalabas po kayo rito. Ipinapahanda na po ni Lola Nita ang beach resort para po pagdating ninyo. Gusto raw po ninyo na magbakasyon kayo roon at makapag-swimming. Masarap po doon at madami din pong prutas kagaya ng atis at mais, kaya po tiyak na mag-e-enjoy kayo roon. Naikwento nga niya sa akin ang beach resort na iyon. Naiingayan na nga raw siya sa syudad. Noon ko pag gustong magkaroon ng retirement house, katulad ng sa kanya, I've been eyeing an island in Bicol. Pero alam mo naman si Lucas, hindi raw siya papayag na malayo ako sa paningin niya. Masyado daw malayong istang iyon sa modernong ospital. May hirapan din daw siyang bantayan ako. Killjoy. Anito at sumimangot. Mahal na mahal lang po kayo ni Lucas. Kaya naman kahit may pagkaarogante ang lalaki ng una niyang makilala, ay hindi niya napigilan na magkagusto siya dito. Mapagmahal ito kay Lola Gloria. Hindi niya hinahayaan na alagaan ng ibang tao si Lola o dalhin sa retirement facility sa ibang bansa. Habang ang ibang kilala niya ay walang pakialam sa magulang o sa lolo at lola. Gagawin ni Lucas ang lahat para sa lola nito katulad niya. Biglang pumasok si Lucas. Good evening, ladies. Humalik si Lucas kay Doña Gloria. Tingnan mo si Kemilara, napakaganda niya. Kagad siyang hinalikan ng lalaki sa noo. Lola, dati na po siyang maganda. Kagad na mula ang mukha ni Kemilara na tiningnan si Lucas na nakatitig din sa kanya. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi ng lalaki na dati pa itong nagagandahan sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Lucas dati noong nasa jacuzzi sila ng spa na pagmamay-ari ni Lucas. Desirable daw siya. Pero hanggang doon lang yon, hindi na naulit pa. Saang banda bang ikinaganda niya? Pero masaya ngayon ang dalaga dahil alam niyang bagay ang new looks niya. Nagmukhang bata si Kemilara, bumagay sa edad niya. Humahangang sabi ni Lola Gloria. Masyado po akong ini-spoil ng apo ninyo, Lola. Pagkatapos ay humilig si Kemilara sa dibdib ng lalaki. Gagawin ko po ang lahat para sa future Mrs. Patron ko, sabi ni Lucas. Ipinakita ni Lola Gloria ang damit na ibinigay ni Kemilara. Pati naman ako'y ibinili ng damit ng batang ito. Isuot ko daw kapag nagpunta sa beach resort sa Batangas. Naiinip na tuloy ako sa paglabas ko dito sa ospital. Wala na naman akong sakit. Gusto ko nang umalis dito at makalanghap ng sariwang hangin. La, huwag ka nang mainip. 2 days na lang at lalabas ka na rin po, wika ni Lucas. Nang ihatid si Kemilara ni Lucas ay dumaan uli ito sa paboritong burger and milk tea house ng binata. Oh, I love this. Parang dinala ko sa Paris. Dahil malamig-lamig ng mga oras na iyon at sa outdoor table sila nakaupo habang nakaharap sa park, kaya ganoon ang kanyang pakiramdam. Nakapunta ka na ba sa Paris? Umiling si Kemilara. Not yet.
Ayaw ni Lola sa malalamig na lugar. At alam mo naman na kapag bumabiyahe ako, lagi kong kasama si Lola. Pero sa Cebu, gumawa lang kami ng dahilan para payagan ako ni Lola. Ginanawa na niyang regalo sa akin noong makagraduate ako ng college. Isang bakasyon kasamang mga kaibigan ko na hindi siya kasama. Biglang napakunot ang noo ni Lucas. Kailan ka ba nag-graduate ng college? 5 years ago, nito lang niya ibinigay ang regalo sa akin at kailangan pa siyang kumbinsihin ni Tita Lily at katakot-takot pa ang bilin niya bago ako pakawalan. Baka sasama pa si Lola Nita sa ating honeymoon. Bigla siyang nasa med ng iniinom na milk tea sa narinig sa sinabi ni Lucas. Hey! Anong nangyari? Tanong ni Lucas at inabutan siya ng tissue. Naluluha na si Kemi Lara sa pag-ubo at matalim na tiningnan ng binata. Mabilis niyang inayos ang sarili ng makabawi. Kung ano-ano kasing sinasabi mo. Ikaw ba? Na-imagine mo na kasama natin ang lola natin sa honeymoon? The idea of honeymoon was tense enough. Hinaplos ni Lucas ang kanyang likod. I'm sorry. Mabuti pala at lalabas na si Lola. Excited na rin si Lola Nita na i-welcome siya sa beach resort. Gusto ko nga ring sumama dahil gusto kong maligo sa dagat. Nakaka-relax din ang view ng Monte Maria. Thank you dahil lagi mong isinasama si Lola Gloria sa plano mo. Sobrang saya niya. Kung pwede nga lang isama ko rin siya sa makeover, ginawa ko na. Sa palagay ko kasi, gagaan ang pakiramdam niya kung makakalabas siya. Pero dahil hindi pa nga siya nadi-discharge at bawal din siyang pagurin, naisip ko na lang na bigyan siya ng magandang damit. She loves the outdoors, right? Panigurado, magugustuhan niya ang beach sa Batangas. Kaagad na inilabas ni Kemi Lara ang credit card na ibinigay sa kanya ni Lucas. Ipinangsalon lang namin at spa, saka ang binili ko para kay Lola ang naka-charge diyan. Puno ng pagtataka ang mukha ni Lucas nang pagmasa nito ang credit card. Hindi ka nag-shopping ng damit? Madami akong binili, pero credit card ko ang ginamit ko. Madami na ako mga damit na nakatago nga lang sa bahay ni Donna at Casey. Hindi ko naman talaga maisuot. Thank you, kasi talagang nag-effort ka na mapasaya ako. Nag-enjoy kami lalo na nang nag-sauna at nagpamassage kami. Para sa'yo talaga ang credit card na iyan. From now on, lahat ng gusto mong ayos at suotin ay gawin mo. Hindi na ako magiging kontrabida. Totoo? Pwede ko nang isuot talaga ang lahat at ganito na ang ayos ko? Tanong niya. Sigurado ka ba dyan? Yes, iyon naman ang dapat. Sa loob ng maraming taon, sinunod mo ang lola mo kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang dapat mong iayos dahil gusto ka niyang protektahan at ayaw niyang matulad ka sa nanay mo. Iba ka sa nanay mo. Nakagraduate ka at hindi ka rin iiwan o lolokohin ng kahit sinong lalaki. Nandito ako, hindi kita iiwan. Lucas, lumunok ang binata. I'm sorry. For what? Hinusgahan ko agad ang panglabas mong anyo at hindi kita pinagkatiwalaan. Wala akong alam na paraan para malaman mo na bibigay ko sa'yo ang 100% na tiwala ko sa'yo. Hindi ito madali para sa akin. Napakahirap sa akin ang basta magtiwala. Pero kung magpapakasal tayo at magsasama, kailangang ibigay ko iyon sa iyo. Ayoko na ring itago mo pa ang sarili mo. You did that for a very long time to please your grandmother. Ayokong gawin mo rin yun sa akin. I want you to be yourself. Oh, Lucas. Kaagad na niyakap ni Kemi Lara si Lucas. Thank you. Basta ang alam ko, nakatadhana akong sumunod sa lahat ng gusto ni Lola at sa gusto mo, wala nang bago roon. Ganoon na ang buhay ko sa simula pa lang. Hindi ko inaasahan ito. Tama si Lola. You glow when you are yourself. Thank you. Kaagad na mula ang mukha ni Kemi Lara. Lalo kang gumaganda kapag namumula ang mukha mo. Hinawakan siya ni Lucas sa batok at kinabig palapit. He kissed her senselessly, as if he couldn't get enough of her and really wanted to possess her. I want you for myself. You are mine. Only mine. Ibig sabihin, tuloy ang kasal? Yes. Paglabas sana ni Lola from hospital, hahanap na tayo ng engagement ring mo. Hindi na tumutol si Kemi Lara sa sinabi ng lalaki. Alam niya na simula ngayon ay pagmamay-ari na siya ni Lucas. With his touch, with his kiss, with his smile,
and he totally caught her with his gesture. Ihahanda na niya ang sarili na magiging Mrs. Lucas patron. Lucas, join me. Malamig ang tubig. Excited na nagtampisaw si Kamilara nang lumusong sa malamig na tubig ng dagat. Nasa aplaya sila at katatapos lang tumingin ng mga sariwang isda na bagong daong sa dalampasigan. Hindi na sumama ang mga lola nila dahil gustong matulog ng dalawa. Excited siya dahil napakaganda ng lugar na iyon. Malinis ang tubig at sariwa ang malamig na simoy ng hangin. Wala siyang naririnig kundi ang mabining alon sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon. Nakatayo si Lucas sa batuhan at mukhang walang balak na samahan siya. Para kang sirena dyan sa gitna ng dagat. Kamukha ko ba si Little Mermaid? Yes, mas maganda ka pa sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa mata ng lalaki. Nahihiya siya kapag tinititigan siya nito. Halos hindi siya makahinga sa tensyon na kanyang nararamdaman. Umahon ka na't mainit na. Doon muna tayo sa kubo. Simpleng kubo lang iyon. Parang pahingahan lang o kainan kapag namamasyal sa tabi ng dalampasigan. Nakasara ang 3 gilid ng kubo sa sala-salang nipa na dingding subalit nakabukas ang isang parte na nakaharap sa dagat. Sila lang ang tao roon. Walang nalilikaw na trabahador sa bahaging iyon. Karaniwan kasi ay nagsasiyasya ng mga tao sa probinsya ng ganoong oras. Inunat ni Kamilara ang mga kamay. Maganda rito, no? Tama ka. Nagkakulay agad si Lola. Nagustuhan talaga niya ang dress na bigay mo. Sinaway ko lang kasi gusto na kaagad niya isuot paglabas ng ospital. Masaya ako na nagustuhan din ni Lola Nita ang ibinigay ko sa kanyang damit. Hindi na siya ganoong kahigpit sa akin. Kahit anong ayos ko at kahit anong style ang damit ko ay naiisuot ko na. Humika sa papag si Lucas. Masarap kapag malaya ka, di ba? Akala dati na kapag pinagkatiwalaan kita ay makukulong na naman ako sa walang kay tagal kong pinagtataguan. Pero pinalaya mo ako. Salamat. Ungol nito habang nakapikit. Bumaling siya sa magandang tanawin sa harap nila. At masarap din ang ganito. Malayo tayo sa gulo ng mundo. Walang iniisip na trabaho. Walang ingay. Walang polusyon. At higit sa lahat, tayong dalawa lang. Hindi na sila sinamahan ng mga lola nila dahil magpapahinga raw ang mga ito. Mabuti naman at pagdating kay Lucas ay hindi na niya kailangan ng chaperone. Nang walang nakuhang sagot si Kamilara mula sa binata, ay nakasimangot niya itong nilingon. Mahinang paghinga na lang itong narinig niya. Gumapang siya sa tabi nito hanggang tumapat sa ulunan nito. Ibang-ibang itsura nito kapag natutulog. Maamo ang muka, walang kaaragantehan at kasungitan. Wala rin ang linya sa mukha nito. Alam niyang maraming pinagdadaanan ng binata ng mga kanakarang buwan. Kwento ng sekretarya ni Lucas. Ang tanging kasiyahan lamang ni Lucas ay kumain ng veggies burger at uminom ng milk tea sa paborito nitong shop. He looked so gorgeous and so damn kissable. Parang may nagmagneto na humahatak sa kanya palapit dito. She wanted to kiss him. Masarap siguro nang halikan si Lucas habang tulog na tulog. May pumasok na kapilyahan sa dalaga. Dahan-dahang inilapit ni Kamilara ang mukha kay Lucas. Ano kaya ang gagawin nito sa kanya? Oras na magising ito na hinahalikan niya. Humagikhik siya sa isip. Bahala na. Hahalikan na lamang niya ang lalaki nang biglang tumunog ang cellphone ng binata. Hindi pa rin nagigising ito sa mahimbing na pagkakatulog. Siguro, dala marahil ng puyat at pagod, simula nang ma-ospital si Lola Gloria. At iyon na lang din ang chance na masolo niya ang binata. Bakit ba kasi umabot pa ang signal sa bundok? Panira ng sandali. Dahan-dahan niyang dinukot ang cellphone sa bulsa ng lalaki. Ayaw kasi niya itong magising. Sa wakas ay nakuha din niya ang cellphone. Pangalan ni David ang nakita niyang tumatawag kay Lucas. Hello David, si Kamilara ito. Bungad niya pagsagot ng phone. Kamilara? Bakit ikaw sumagot ng tawag ni Lucas? Gulat na wika ni David. Sorry, tulog kasi siya ngayon. Kaya ako munang sumagot dahil baka magising pa siya. Napagod kasi siya. At nilingon niya si Lucas na nakataas ang braso sa ulo at walang katinag-tingad. Bakit napagod? Ano bang ginawa ninyo?
Napamaang siya sa kabilang linya. Bakit gano'n na lamang ang pagpapanik ni David? Parang may mali siya. Parang sinasabi nitong may ginawa silang kababalaghan kaya napagod si Lucas. Hindi nga natuloy, hindi ba? Nag-swimming kami. Nasaan ba kayo? Tanong nito. Dito sa Batangas, sa resort ni Lola. Kasama namin si Lola Gloria para magpalakas ng katawan. Paliwanag niya. Sana sinama ninyo ako. Tampong wika ni David. Sorry, next time na lang siguro isasama ka namin. Alright, see you when you get back. Sabihin mo na lang kay Lucas na tawagan ako pagising niya. Pagkatapos putulin ang tawag ni David, dahan-dahan sana niyang ipapasok ang cellphone sa loob ng bulsa ni Lucas nang biglang may pumigil sa kamay niya. Anong ginagawa mo sa shorts ko? Nanunuyo ang kanyang lalamunan nang makitang gising na si Lucas at matiim na nakatingin sa kanya. Ang cellphone mo kasi, may tumatawag kanina, kaya kaagad hinawakan ng lalaki ang kamay ng dalaga. Hindi siya makahinga nang mapansin niya na nakadagan sa kanya ang katawan ni Lucas. What? Cellphone? Ang alam ko lang ay natutulog ako at sinamantala mo naman ang pagkakataon to. To have your wicked way with me. Look, I can explain. Nanigas ang buong katawan ni Kemi Lara. This was too intimate. Mas intimate pa kaysa nang buhatin siya ni Lucas noong nasa Cebu sila. Pakiramdam niya ay tatalo ng kanyang puso anumang oras sa sobrang kaba. Explain what? That you want me? Lucas, nakakainis ka. Huwag kang ganyan. Nanlalambot na sabi ni Kemi Lara. Huwag ano? Huwag kang halikan? Huwag kang ikulong sa mga bisig ko katulad nito? Mas gusto mo na samantalahin ako habang natutulog. You want all the fun in the world. Binasa niya ang mga labi. Hindi totoo yan. Gumulong si Lucas at siyang napunta sa ilalim nito. May apoy na naglalagablab sa mga mata ng binata. Don't worry, it's more exciting when I'm awake. Look, habang inaangkin nito ang kanyang mga labi at biglang nablangko ang kanyang utak. Wala siyang maisip na sasabihin. Hell, if he was kissing her enough to freeze her brain, wala siyang angal. OMG, kinikilig ako mga ka-felicidad. Pagkatapos lahat ng pagtatalo ng ating mga bida, ma-ospital ni Lola Gloria at magpasya ni Lucas na pakasalan si Kemi Lara, ay talagang nagbago ang lahat. Napakasaya para sa ating bida na si Kemi Lara dahil ang tiwala at respetong hinihingi niya kay Lucas ay tunay na kanyang nakamit. Bonggang-bongga mga ka-felicidad, sky is the limit gamit ang credit card ni Lucas. At pati si Lola Nita ay nawala na din ng kahigpitan sa ating dalaga. Habang nagmo-moment itong ating dalaga habang tulog si Lucas, panira naman ang kaibigan ni si David. Wait. Parang may nararamdaman talaga akong kakaiba sa best friend. Kaya samahan ninyo ako na alamin ang tunay na intensyon ni David sa ating mga bita. Abangan! Sa mga nais po na masubaybayan ng kwentong pag-ibig ni Kiana, ang matalik na kaibigan ni Kalia, ito po ay matutunghayan sa Rosalinda's channel na may pamagat na I Love You Best Friend. Ilalagay po namin sa pinned comment ng YouTube channel ang Rosalinda's channel. Paki-like and subscribe na rin po ng nasabing channel. Maraming salamat po. Keep safe!